Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang malamig na gabi sa mga avid listeners ng Papa Dudut Stories. Gayon din sa mga nakasubscribe na sa Kaistorya YouTube channel. At Papa Dudut, naaliw din po ako sa Papa Dudut Family YouTube channel. Isa po ako sa mga masugid na tagapakinig ng mga nakakatakot na kwento dito. At isa nga sa mga tumatak sa akin noon ay ang kwento ni Vivian tungkol sa kakaibang elementong nasa eskwelahan nila. Siya nga pala, bago ko magsimula, ako po si Brian, isang public school teacher dito sa Caloocan. Ang nais ko pong ibahaging kwento ay nangyari taong 2001 dito po sa aming lugar. Grade 5 student po ako ng mga panahong ito at nasa morning shift. Kami ay nangungupahan sa isang lumang bahay, 10 ng iba pang mga tenants. Isang mahabang lumang bahay na gawa sa kahoy na animoy nababalutan ng kababalaghan. Ang CR nito ay nasa bandang likuran. Lahat ng tenants ay isa lamang ang palikuran. Kailangan mong lumabas ng bahay at tumungo sa likod para makagamit pa nito. At ang daan dito ay napakadilim na kailangan mo pang magdala ng sulo o kaya ay flashlight. Sa tapat nito ay ang dati naming bahay. Ibinenta ito ng aking lola buhat nang namatay ang aking lolo na naging dahilan upang kami ay mangupahan. Samantala ako yung bata na mahilig sumama sa nanay saan man ito tumungo. Maging sa paglalaro niya ng tong-its at mahjong ay talagang buntot ako nito. Hindi ko man ito nauunawaan ng mga panahong yon ay wala akong pakialam. Basta makasama lamang ako sa kanya. Isang gabi ay inabot kami ng magdamag sa kanyang paglalaro nito. Hanggang sumapit ang 1:00 ng madaling araw ay nakaramdam na ako ng antok at hindi pa rin sila natatapos. Panandaliang nakaidlip ako sa kandungan ng aking nanay na naging sanhi upang ako ay pauwiin niya dahil may pasok pa ako kinaumagahan. Nagpumilit ako na sasabay na lamang sa kanya ngunit tumanggi ito at baka abutin na siya ng umaga. Yung lugar na pinaglalaroan niya ay isang iskinita lamang ang pagitan mula sa aming bahay. Sa makatuwid ay may dadaanan pa akong isang maliit na iskinita na nagdurugtong patungo sa aming bahay. Pilit akong tumatanggi na umuwi. Katwiran ko ay sasabay na lamang ako sa kanya. Ngunit ang totoo nito ay natatakot ako. Wala akong nagawa kundi ang sumunod. Dito na nagsimula ang pinaka nakakatakot na kwento ng buhay ko. Yung tipong habang tinatype ko ang bawat letra nito ay naluluha ako at nanunumbalik ang luma kong karanasan. Paglabas ko sa pinto ay sobrang nakakabingi ang katahimikan. May parte na may kaunting liwanag, ngunit ang kahabaan ay napakadilim. Pilit kong nilalabanan ng takot at kaba na nararamdaman ko. Naghanap ako ng taong pwedeng makasabay ngunit bigo ako. Kaya dahan-dahan ako naglakad na nakayuko. Binaybay ko ang iskinitang nilalaroan ni mama at narating ang iskinitang magdurugtong patungo sa aming iskinita. Idinaan ko na lamang sa pagkanta ng theme song ng Ghost Fighter at Dragon Ball Z ang nararamdaman kong kaba at takot. Tagumpay at narating ko naman ang dulo nito.
Ngunit iba ang pakiramdam ko noon. Kilabot na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa sinimulan ko ng baybayin ang iskinitang sumasakop sa aming bahay. Ito na siguro ang pinakamadilim na iskinitang madadaanan sa aming lugar. At dahil nasa bandang unahan ang kwartong inuupahan namin, madadaanan ko muna ang bandang likuran ng lumang paupahan na ito. Narinig ko kaagad ang tunog ng kuliglig na animoy dumaragdag sa bilis ng tibok ng puso ko. Isang malalim na paghinga, tanda ng matinding buwelo sa aking paglalakad. Nanatili akong nakayuko, kulang na lamang ay ipikit ko ang aking mga mata. Dahang-dahang yabag at hakbang hanggang sa napatigil ako. Naabot ko na ang likod ng paupahan na daan patungo sa CR. Papadudot isang tagpo na akala ko'y sa mga pelikula o palabas ko lamang nakikita. Tila naninigas ang buong katawan ng mga sandaling yon. Pati ang pagkakayuko ng aking ulo ay unti-unting umaangat at gulat na gulat. Isang babaeng harap-harapang nakalutang na nakasuot ng puting mahabang damit. Ang posisyon nito ay nakatagilid. Kaliwang katawan lamang ang nakaanggulo sa akin. Hanggang sa humarap ito sa akin. Pero lalo akong nagulat nang mapansin kong wala itong mukha. Dito na ako tila nawala sa sarili at napasigaw ng malakas. Sigaw na animoy gumising sa buong barangay. Sabihin na natin na masyado akong eksaherado pero natakbo ko ang lugar kung nasaan si mama ng sobrang tulin. Punong-puno ng takot ang mukha ko at nagsusumigaw at umiiyak. Agad na natigil ang laro nila mama. Tubig, tubig, palahon ng aking ina. Ano nangyari sa iyo anak? Tanong niya. Kumalma ka, dagdag pa nito. Pautal-utal kong ibinahagi ang aking nasaksihan. Dire-diretsong paglalahad at paglalarawan. Walang humpay at punong-puno ng takot yon. Bakas na bakas sa mga taong naroon ang pagtataka at pangamba. Halika na at umuwi na tayo, sambit ng aking ina. Tila hindi pa natapos doon ang aking kalbaryo. Dala na rin siguro ng takot ay sumabay sa aming pauwi ang isa nilang kalaro. Itago na lang natin siya sa pangalang Celia. Si Aling Celia ay lehitimong taga sa amin at doon na pinanganak. Ang mismong bahay nila ay katabi ng dati naming bahay. Habang kami naglalakad ay walang umiimik. Walang sino man ang naglalakas loob na magsimula na bumigkas ng kahit na anong salita. Mabibilis na hakbang at walang paglingon sa paligid. Narating na namin ang iskinitang sumasakop sa aming bahay. Sa puntong ito ay binaybay na namin ito hanggang sa nagbagsakan ang mga paso mula sa isang bahay dito. Tila sinusundan ako nito at sa hindi malamang dahilan ay ayaw kaming padaanin. Nagtakbuhan kami hanggang sa makarating sa kanya-kanya naming tahanan. Tila naging wake up call ito sa aking ina na huwag nang magpalipas pa ng oras sa gabi sa ibang bahay dahil sa karanasang ito. Naging bulong-bulungan nga ang mga pangyayaring ito sa aming lugar. Nanatiling palaisipan sa akin kung sino ba itong babaeng nagpapakita sa akin. Ano bang kanyang nais at pakay? May nagawa ba akong masama sa kanya? Sari-saring bagabag at katanungan. Papadudot ilang araw din akong hindi lumabas dahil sa matinding trauma na aking natamo. Pangyayaring nagdulot ng malaking pangamba sa aking buhay. Isang gabi na tila maliwalas at payapa. Tulog na ang lahat ng aking buong pamilya. Buhat sa aking mahimbing na pagkakatulog ay may tila gumising sa akin. Animoy may bumubulong na hindi ko mawari. Ang posisyon ng aming kwarto ay nasa bandang ilalim ng hagdanan. Hagdanan patungo sa kwarto ng umuupa sa itaas. Bali pagdating sa kwarto ko ay nakita ko kaagad si Papa na natutulog sa kama niyang nakaposisyon sa bandang dulo ng kwarto. Agad akong tumabi sa kanya. Hindi naman kumilos noon ang papa ko na mukhang mahimbing ang pagkakatulog. Pero papadudot, wala pa sigurong isang oras ay bigla akong nagising nang may humawak sa aking mga binte na dalawang malamig na kamay. Sa aking pagkakadilat ay lubha akong nagimbal.
Pagkat ang babaeng nakita ko noong nakaraan ay naririto na naman sa aking harapan. Nakalutang at parehong nakataas sa mga kamay na wari inaaya akong lumapit sa kanya at sa pagkakataong ito ay meron na siyang mukha. Mailalarawan ko ito bilang isang matandang babae na agnas ang mukha at sobrang nakakatakot. Panandalian kong ipinikit ang pareho kong mata. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay lubos na nagpanginig ng buo kong katawan. Agad akong nagtalokbong at pumikit. Yung pakiramdam na gusto kong sumigaw, pero hanggang sa isip lamang. Gustong humingi ng tulong ngunit walang nakakaalam. Inakala kong tapos na ang lahat. Minuto rin ang nakalipas at pinipilit kong bumalik sa pagkakatulog ngunit gising na gising ang aking diwa. Unti-unti kong inalis ang kumot. Diyos ko, gadangkal na pagitan lamang ang kaharap ko. Ang kanina'y nakatayong nakaputi. Halos sumabog ang dibdib ko sa nerbiyos at sobrang takot. Ang tagpong yon ay tila bangungot na gusto kong magising. Umiiyak na ako ng mga sandaling yon ngunit wala pa ring nagigising sa kanila. At dahil katabi ko ang tatay ko ay kinalabit ko ito. Ngunit hindi pa rin siya magising. Hindi ako makagalaw ng maayos dahil alam ko na nasa malapit lamang ang gumagambala sa akin. Dumating sa puntong kinurot ko na ang tatay ko na naging dahilan upang magising ito. At nagising na nga si Papa. Nadatnan niya akong umiiyak na nakatalokbong. Buong pagtataka niya ng sandaling yon, dala na rin siguro sa naalimpungatang siya. Hanggang sa nagising na rin sina mama at iba ko pang mga kapatid na nasa kabilang folding bed. Iyak ako ng iyak na may halong takot at kaba. Kinaumagahan ko na rin po ito nabanggit at naikwento sa kanila kung ano ang posisyon at itsura nito. Labis na nabahala ang aking mga magulang. Patungkol sa magkakasunod na pangyayaring ito, Papa Dudut. Nagdesisyon sina mama at papa na papuntahin sa bahay ang kapatid ni Papa para may magbantay sa akin. Itago na lamang natin sa pangalang Tita Nieves. Si Tita Nieves ay kasalukuyan nang nakatira sa North Caloocan buhat nang ibinenta ang kanilang bahay. Pumayag naman ito na humalili muna sa pagbabantay sa akin at sa amin ng mga kapatid ko. Nabalitaan din ito ang nangyari sa akin. Habang noon ay natutulog si Tita. Habang gumagawa ako ng assignment ay tila may kumalabog sa kabilang kwarto. Bale ang mahabang paupahan pong ito ay may dibisyon lamang na kahoy na dingding. Sa likod namin ay may umuupa. Ngunit sa bandang kanan ay wala naman. Kwarto yon ng anak ng may-ari na nakakulong dahil sa kaso ng drugs. Nung una, Papa Dudut, ay hindi ko ito pinansin. Binaliwala ko, baka daga lamang o pusa, ngunit naulit pa ito hanggang sa 3 beses. Hinanap ko kung saan ito nagmumula, lumapit ako sa may dingding at malapit ito sa kwarto na walang naninirahan. Bale yung dingding pala dito ay parang may mga sticker na nakadikit. Pinatungan ito nila Papa kasi may mga siwang o butas. Pero hindi na tinapalan o pinalitan pa ng kahoy kasi wala namang pong nakatira doon sa kabila. Paulit-ulit yung tunog na parabang may kumakalabog sa dingding. Kaya kinalabog ko rin. Ginising ko na si Tita. Sinabi ko na may lumilikha ng tunog sa kabilang kwarto pero wala naman pong nakatira doon. Sinamahan niya ako. Pinakinggan namin at dahan-dahang inilapat namin ang isang side ng aming tenga sa dingding. Tumigil pansamantala ngunit nanumbalik. Sa pagkakataong ito ay mas malakas na. Pareho na kaming kinabahan, nagtataka at natatakot. Dala na rin siguro ng curiosity ko ay sumilip ako sa maliit na siwang na kasing laki ng butas na gawa ng malaking pako. Dahan-dahan at ipinikit ko ang kaliwang mata ko. Yung kanang mata ang itinutok ko sa butas. At napamura ako sa sobrang takot. Hindi ako makapaniwala noon sa aking mga nakita. May mata ring nakatitig sa kabilang kwarto. Kitang-kita ko ang pinakamata nito na pula at sobrang nakakatakot. Napatras ako at napasigaw.
Yumakap ako kaagad sa tita ko ng mahigpit at tila tikom ako sa nakita ko at hindi ko kaagad nasabi yon. May mata po sa kabilang kwarto, sabi ko sa aking tiyahin. Nung una ay hindi naniniwala noon si Tita Nieves sa mga sinasabi ko, kaya sumilip siya sa butas pero nagulat ako nang bigla itong sumigaw. Dahil natakot na rin ako ay sabay kaming tumakbo palabas ng bahay. Sakto namang dumating si Papa galing sa pagtitinda ng mga tusok-tusok. Napakahirap kumalma galing sa ganong eksena. Ang hirap ialis sa isipan ng literal na eye to eye galing sa hindi malamang nilalang. Ikinuwento ko lahat kay Papa at hindi siya makapaniwala kasi matagal nang walang tao doon buhat ng ikulong si Kuya George, ang dating nakatira doon sa kabilang kwarto. Dahil sa sunod-sunod na pangyayaring ito ay ipinasabay na ako ni Papa kay Tita Nieves sa kanilang bahay sa North Caloocan. Ikinuwento ko lahat kay Lola. Lahat ng mga naging karanasan kong hindi pangkaraniwang sa bahay na yon. Sa babaeng nakalutang sa eskanita, sa matandang agnas ang mukha at sa mata doon sa kabilang kwarto. Ibig mo bang sabihin ay matandang babae? Banggit niya. Opo Lola, sagot ko. Bakit kaya pinapakita ang kanibering? Nakita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata kasabay ng tanong niyang yon. Samantala'y naguluhan naman ako sa aking narinig. Po? Sino po siya? Kilala niyo po siya? Sunod-sunod kong tanong. Oo apo, naging kaibigan ko siya noon. Mahiwaga at misteryosang babae, sagot pa ni Lola. Tila nahiwagaan ako sa mga revelasyong sinabi niya, Papa Dudut. Isa-isang nilahad ni Lola sa akin ang mga pangyayari noong nabubuhay pa ito. Tungkol sa mga pangyayari sa pamilya nila. Biglaan pala ang pagkamatay nito at namatay itong mag-isa. Kaya tila hindi nito tanggap ang nangyayari. Marahil daw ay hindi pa umakyat ang kaluluwa nito sa taas at tila kinalimutan na ng pamilya niya. Pero bakit po sa akin siya nagpaparamdam at nagpapakita Lola o sisa ko? Dito ko nalaman na sa mismong kwarto pala namin siya ibinurol dati. Doon mismo sa pwesto sa ilalim ng hagdanan. Lumapit ka po, wika niya. Hinawakan niya yung noo ko sa bandang gitna at tila may binulong siya na hindi ko alam na dialekto o salita. Bago yon sa akin pandinig at napapikit ako. Tumagal din ang ilang minuto ang tila dasal na nakakakilabot. Ang aking lola ay taga Leyte at marunong ng salitang Cebuano. Sa lugar daw nila ay uso rin ang mga ganitong kababalaghan. Samantala ay may itinali siya sa aking tagiliran na isang bagay na nakasilid sa bote. Huwag ko raw itong aalisin sa loob ng isang buwan. Sa sandaling magpakita raw itong muli sa akin ay sigawan ko ng malakas at banggitin ko ang pangalan ng Diyos. Banggitin ko rin daw na hindi ako natatakot dito. Ang mga payong ito ng aking lola ang nagbigay kumpiyansa na bumalik sa aming bahay. Papa Dudut, pagdating ko sa bahay ay naabutan ko itong maaliwalas at maganda. Kaya pinagpalagay kong epektibo ang ginawa ni Lola sa akin. Ang buong akala ko ay matatapos na ang katatakutan sa buhay ko. Pero nagkakamali pala ako. Dahil sa pagsapit ng gabi, bigla akong nagising nang makarinig ako ng mga yabag na malalakas. Nung una ay hindi ko yon pinansin dahil inakala ko na baka ang mga kapatid ko lamang yon at gising pa sila. Gising ako noon pero nagpretend pa rin akong natutulog. Mamayang kaunti ay nakarinig ako ng sitsit. Kinilabutan ako kasi yung sitsit na yon ay hindi nanggagaling sa mga kapatid ko. Lalo na sa mga magulang ko, kaya kahit na nakakaramdam na ako ng takot ay nagpretend pa rin ako na natutulog ng patagilid. Hindi nagtagal ay may naamoy akong babaho, parang nabubulok na karne o patay na daga o pusa. Dahan-dahan kong dinilat ng bahagya ang mga mata ko at nagulat ako nang makita ko ang dalawang paang lumulutang. Mga paang tila ba naaagnas at nabubulok na. Kaya muli kong pinikit ang aking mga mata at nagpatuloy pa rin sa pagpipretend. Hanggang sa nawala na ang kilabot ko. Ang buong akala ko, Papa Dudut, ay wala na ang nakalutang na paa, kaya unti-unti kong dinilat ang mga mata ko.
Pero pagdilat ko ay halos maihi ako sa salawal nang bumungad sa akin ang pares ng mga matang namumula at nagmumula sa matandang babaeng naaagnas. Napaatras ako sa aking higaan pero hindi ko magawang bumangon dahil parang may pumipigil sa katawan ko. Nanatili ako nakatagilid sa aking kama habang face to face ko ang matandang multo na may namumulang mga mata. Mamayang kaunti ay binuka niya ang kanyang bibig at nakita ko ang kanyang matatalim ng ngipin na parang sa piranha. Tapos ay nilabas din niya ang kanyang napakahabang dila na kulay itim. Dumapo ito sa aking mukha at damang-dama ko ang kanyang laway at ang sangsang ng kanyang hininga. Umiyak lamang ako noon, Papa Dudut, at patuloy na pumikit. Mamayang kaunti ay naramdaman ko nang idinikit na niya ang kanyang bibig at naramdaman ko na ang pagtusok ng kanyang mga ngipin sa aking pisngi. Bigla ko namang naalala ang sinabi ni Lola sa akin. Sa ngalan ng Diyos, lumayo ka sa akin. Hindi ako natatakot sa iyo, sigaw ko. Muli kong idinilat ang aking mga mata nang maramdaman kong wala na ang kanyang bibig sa pisngi ko. Pero nakita kong nakatayo pa rin ang babae at masama ang kanyang titig sa akin. Kung sino ka man, lumayo ka sa akin. Hindi ako natatakot sa iyo, sigaw ko ulit pagkatapos ay ipinakita ko ang maliit na boteng itinali ni Lola sa tagiliran ko. Nakita ko ang takot sa matang namumula ng matandang babae kaya bigla itong nawala sa pamamagitan ng usok na itim. Samantala kahit natapos na ay hindi ko napigilan ang umiyak. Doon ay nagising na ang aking mga magulang at agad kong ikinuwento sa kanila ang aking experience. Kinabukasan ay nagulat na lamang ako nang magdala si Papa ng isang albularyo. Naroon lamang ako noon sa labas ng bahay at sa utos na rin ng nanay ko habang sila ay nasa loob at tila may isinasagawang ritual sa loob. Hindi ko na nakita noon kung ano-ano ang ginawa nila. Basta nagtagal sila ng halos 1 oras sa loob. Pagkatapos noon ay tinawag ako ni Mama at doon ay dinala niya ako sa albularyo. Pinahiran niya ako ng langis sa noo habang may binabanggit siyang mga salita o dasal sa wikang hindi ko maintindihan. Mamayang kaunti ay natapos na ito at nagsabi na ito sa akin na hindi na ako gagambalain pa ng masamang elemento. Sa kabilang banda, pagkaalis ng albularyo ay ikinuwento sa akin ng mga magulang ko kung sino ang gumambala sa akin. Hindi raw yun multo kundi isang amalanhig. Ito raw yung mga aswang na hindi na ipasa ang kanilang pagiging aswang sa iba. Sospecha nila na yung dating nakatira sa bahay namin na si Bering ay isa raw aswang pero namatay ito nang hindi na ipapasa ang kanyang pagkaaswang sa iba kaya naging isa itong amalanhig. Tinanong ko naman kay Mama kung bakit ako lang ang ginugulo ni Bering. Dahil ikaw ang napili niya para pasahan ang kanyang kapangyarihan. Gusto kanyang maging aswang. Malungkot na sabi noon ni Mama. Siyempre nagulat ako at lalo akong natakot sa mga narinig ko sa aking ina. Ma, babalik pa ba siya? Magiging aswang ba ako? Naiiyak kong tanong sa kanya. Hindi na siya babalik sa bahay dahil may nilagay ng proteksyon ng albularyo laban sa mga aswang o amalanhig. Huwag kang mag-alala, Brian. Hindi ka magiging aswang. Paniniguro naman ni Mama sa akin. At yun nga, Papa Dudut, totoo ang sinabi ni Mama dahil simula noon ay hindi na ako ginambala pa ng masamang elemento na yon na kung tawagin pala ay amalanhig. Naging normal na ulit ang buhay ko pagkatapos noon. Sa ngayon ay isa na akong guro sa public school at masaya ako sa aking propesyon. Kasama ko pa rin ang aking mga magulang at paminsan-minsan ay nakakasama ko pa rin ang mga kapatid ko kahit na may sarili na silang pamilya. Papa Dudut, nasa inyo na lamang kung papaniwalaan ninyo ang aking kwento. Sana'y makarating ito sa inyong himpilan at mapiling basahin sa inyong YouTube channel. Malaking bagay sa akin na mabasa po ito ng iniidolo kong radio DJ. Abangan ko po ito. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi. Ang inyong tagahanga, Brian. Ang buhay ay
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.